Golden State starting 5 sapat kaya para makipagsabayan sa ibang team? Draymond Green contract na apektuhan ang pagkuha kay DeMar DeRozan? At plano ng Warriors kay Podziemski ibinunyag na? Mga ka-Dub Nation, opisyal nang bumalik si Draymond Green sa Golden State Warriors matapos pumirma ng isang 1-year, $27.7 million contract. Pero kahit tapos na ang usapin sa kanyang kontrata, marami pa ring fans ang nagtatanong, sapat na ba ang kasalukuyang roster ng Warriors para makipagsabayan sa matitinding koponan sa Western Conference? Batay sa kasalukuyang roster, ito ang inaasahang magiging starters ng Golden State: PG, Stephen Curry; SG, Brandon Podziemski; SF, Yaxel Lendeborg; PF, Draymond Green; C, Kristaps Porzingis. Sa second unit naman ay inaasahang pangungunahan nina DeAnthony Melton, Will Richard, Gui Santos, Charles Bassey, Al Horford. Sa unang tingin, may sapat na talento ang Warriors, ngunit marami pa ring malaking tanong ang kailangang sagutin. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nag-aalinlangan ang maraming analysts ay ang dami ng injury concerns ng Warriors. Si Jimmy Butler ay patuloy pang nagpapagaling mula sa ACL injury at inaasahang babalik pa lamang bandang kalagitnaan ng season o posibleng mas huli pa. Samantala, si Stephen Curry ay limitado rin ang mga larong nilaro noong nakaraang season. Si Kristaps Porzingis ay may mahabang history ng injuries. Si Al Horford ay nasa huling yugto na rin ng kanyang career. Kapag may isa o dalawang pangunahing manlalaro na muling ma-injure, lalong magiging mahirap ang laban ng Warriors. Kulang pa rin ba ang Warriors? Para sa maraming observers, oo. Matapos mabigo ang Golden State na makuha si LeBron James, wala silang nagawang malaking acquisition maliban sa pagpapanatili ng kanilang core. May mga ulat pa ring inuugnay ang Warriors kina DeMar DeRozan, ngunit hanggang ngayon ay wala pang konkretong kasunduan. Kung walang dagdag na scorer o playmaker, maaaring mahirapan silang makipagsabayan sa mas malalalim na roster ng Western Conference. May tsansa pa rin ang Warriors, pero halos lahat ng bagay ay kailangang pumabor sa kanila. Kabilang dito ang manatiling healthy sina Stephen Curry, Draymond Green at Kristaps Porzingis sa malaking bahagi ng season. Mabilis na makabalik si Jimmy Butler at maging epektibo agad pagkatapos ng kanyang injury. At isa pa sa mga pinakaabangang rookie ng Warriors ay si Yaxel Lendeborg. Matapos ang napakagandang Summer League kung saan naging MVP siya at pinangunahan ng Warriors sa kampyonato, marami ang naniniwalang handa na siyang tumulong agad sa NBA. Kung makapag-average siya ng humigit kumulang 15 puntos kada laro habang nagbibigay ng matinding depensa at energy, malaking tulong iyon sa Golden State. Ngunit rookie pa rin siya, kaya hindi makatotohanang asahan na siya agad ang magiging tagapagligtas ng koponan. Sa kasalukuyang roster, marami pa ring katanungan tungkol sa kalusugan ng mga veterano, lalim ng bench at kakayahan ng koponan na makipagsabayan sa pinakamalalakas na koponan sa Western Conference. May potensyal ang Warriors na maging mapanganib kung magiging healthy ang kanilang mga pangunahing manlalaro at kung mag-level up ang kanilang mga batang players. At ngayon, mukhang tuluyan ng lumiliit ang tsansa ng Golden State Warriors na makuha si DeMar DeRozan ngayong off-season. Noong una, isa si DeMar DeRozan sa mga pangalan na inuugnay sa Warriors bilang Plan B matapos mabigo ang koponan na makuha si LeBron James. Ngunit matapos pumirma si Draymond Green ng bagong kontrata, umakyat na ang Warriors sa NBA First Apron na malaking hadlang sa kanilang salary cap flexibility. Dahil dito, veteran minimum contract na lamang ang maaari nilang ialok sa karamihan ng natitirang free agents. Bakit hindi papayag si DeRozan? Bagamat 37 taong gulang na si DeRozan, nananatili pa rin siyang isa sa pinakamahusay na available scorers sa free agency. Noong nakaraang season sa Sacramento, ipinakita niyang kaya pa rin niyang maging malaking bahagi ng isang rotation. Dahil dito, napakaliit ng posibilidad na tanggapin niya ang veteran minimum contract, lalo na kung may ibang koponan na handang mag-alok ng mas malaking sahod at mas malaking papel sa team. Ayon sa mga ulat, kabilang sa mga patuloy na nagmo-monitor kay DeRozan ang Miami Heat, Washington Wizards. Mas may kakayahan ang mga koponang ito na magbigay ng mas magandang financial offer kumpara sa Warriors. Malaking kawalan ba ito para sa Warriors? Sa maraming paraan? Oo. Si DeRozan sana ang isa sa pinakamahusay na pwedeng tumulong kay Stephen Curry habang wala pa si Jimmy Butler na nagpapagaling mula sa ACL injury. Makakadagdag sana siya ng consistent scoring mid-range offense, shot creation veteran leadership. Lahat ng ito ay malaking pangangailangan ng Warriors sa pagsisimula ng season.
Sa kasalukuyan, halos wala ng tsansa na mapunta si DeMar DeRozan sa Golden State Warriors. Ang bagong kontrata ni Draymond Green ay nagdala sa Warriors sa first apron, dahilan upang veteran minimum contract na lamang ang maaari nilang ialok. Isang alok na malamang ay hindi tatanggapin ng isang 6 na beses na All-Star tulad ni DeRozan. At ngayon, mukhang may malinaw ng direksyon ng Golden State Warriors pagdating sa kinabukasan ni Brandon Podziemski. Maraming NBA analysts ang naniniwalang ipinakita na ng Warriors ang kanilang tunay na plano. Hindi muna nila mamadaliin ang contract extension ni Brandon Podziemski ngayong off-season. Sa unang tingin, parang simpleng pagbabalik lang ni Draymond Green ang nangyari. Pero sa mas malalim na pagsusuri, ipinapakita ng 1-year contract na nais ng Warriors na panatilihing bukas ang kanilang salary cap para sa 2027 free agency. Sa susunod na off-season, posibleng magkaroon ang Golden State ng napakalaking cap space para habulin ang isang superstar o muling buuin ang roster sa paligid ni Stephen Curry. Kung bibigyan nila ngayon ng malaking extension si Podziemski, mababawasan ang kanilang financial flexibility. Bakit hindi muna nila i-extend si Podziemski? Simple lang ang dahilan, wala silang kailangang madaliin. Sa pagtatapos ng season, magiging restricted free agent si Brandon Podziemski. Ibig sabihin, kahit makatanggap siya ng offer mula sa ibang koponan, may karapatan ng Warriors na tapatan ang alok at panatilihin siya sa Golden State. Dahil dito, kontrolado pa rin ng Warriors ang sitwasyon kahit hindi sila magbigay agad ng extension ngayong summer. Ayon sa mga ulat, may agwat pa ang dalawang panig. Iniulat na handa umano ang Warriors na mag-alok ng humigit kumulang $16 to $20 million kada taon. Samantala, pinaniniwala ang kampo ni Podziemski ay umaasang makatanggap ng halos $24 million bawat taon. Kung 4 o 5 taon ang kontrata, maaari itong umabot sa mahigit $100 million. Hindi ito maliit na desisyon para sa Warriors. Sulit ba ang ganoong halaga? Malaki ang ipinakitang improvement ni Podziemski matapos ang All-Star break. Nag-average siya ng 17.5 points, 6.2 rebounds, 4.1 assists. Ngunit may isang mahalagang detalye. Marami sa mga numerong ito ay nakuha habang wala sa lineup sina Stephen Curry at Jimmy Butler dahil sa injury. Kaya gusto munang makita ng Warriors kung kaya niyang mapanatili ang ganoong performance kapag kumpleto na muli ang koponan. Sa ngayon tila malinaw ang direksyon ng front office. Ang prioridad nila ay panatilihin ang salary cap flexibility para sa susunod na off-season. Posibleng matapos ang season ay maging free agent sina Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Brandon Podziemski, habang si Kristaps Porzingis ay meron ding kontrata na hindi pa ganap na guaranteed para sa 2027 to 28. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Like, subscribe at click ang notification bell. Peace out!